Dahil nga po, binoto nyo si Pangulong Bongbong Marcos nung eleksyon. Opo. Ano po ang masasabi nyo ngayon? Ang masasabi ko kasi ngayon, ayos naman po yung pangamalakad nyo ngayon. Ang sa atin lang, lalo kung pag-uusapan natin yung West Philippines, nila dapat natin panigayan. Kung ang sinasabi naman nila, nagpapatulong tayo sa iba't ibang bansa, natural lang yun. Dahil kawawa naman tayo kung tayo nilusod niyan. Diba? Napakaliit natin. Yung karapatan natin na sa West Philippines, kailangan ipaglaban natin. Yan ang aking masasabi. Dahil kung papasukin tayo ng China, wala tayong kaalyadong ibang bansa, ang mangyayari sa atin, para lang tayong langgam na inubos ng China. Kaya tama lang naman yung paglaban natin. At yung sinasabi nilang nagpapakampi, hindi naman tayo nagpapakampi. Natural lang na Makipagkaibigan. Makipagkaibigan yung ginagawa natin sa mga sumusuporta sa atin. Yun lang po. Tsaka sa Vietnam, katulad ng Vietnam na aliado rin naman natin. Tsaka yung Thailand, diba? Okay lang naman na yung sinabi ni Bongbong na binati niya yung nanalo sa Taiwan. Sa Taiwan na okay lang naman yung binati niya. Pero ba't nagagalit ang China? Yung pagbati ba, masama yun. Hindi naman masama yung pagbati. Natural lang yun dahil tayo mga Pilipino, ganun tayo. Kaya pag may nanalo mga presidente sa ibang bansa. Tay, payag po ba kayo na ihiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas? Bakit tay? Dahil Pilipinas yan Luzon, Visayas at Mindanao yan. Noon pa man, mga ninuno pa natin noon, ayaw lahat, magkakasama na dito. Kahit nung unang panahon, may mga dayo na pupunta dito. Nandiyan na yan, Luzon, Visayas at Mindanao na yan. Dahil mo pa, sinakop man tayo ng Kastila, Luzon, Visayas at Mindanao na yan. Hindi pwedeng iwalay yan. Kasi pag hiniwalay yan, lagi magkakagulo Gagawa pa rin ibang passport para kung talang isang bansa lang tayo, hindi tayo iwalay yan. Yun ang masasabi ko. Tay, ano masasabi nyo sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos na wala daw nagawa? Yung mga bumabatikos kay Bongbong Marcos, sila mga ano yan, mga politiko na ngayon yan Katulad nga, sabihin niya kay Duterte, nag-aaway yung gano'n. Alam naman natin sa politika, ganyan talaga ang labanan ng politika Kung nakaupo ka ngayon, ikaw may babati ko sa'yo, pabayaan mo yan. Ang masasabi ko lang sa ating presidente, ayos niya yung Pilipinas. Huwag kang papa-epekto diyan sa mga bumabatikos niya sa atin. Dahil pag nagpa-apekto ka diyan, wala mangyayari sa Pilipinas. Kailangan pagbutihin mo lang yung ginagawa mo na parang Pilipinas, mapaganda. Kung ano man yung mga nandiyan sa paligid mo na bumabatikos sa'yo, ay huwag mong pag-intindi, ay intindihin mo kung paano mapaganda ang Pilipino. Ano naman masasabi mo tayo kasi mayroong isang mayor na gustong pag-resignin si Pangulong Bongbong Marcos? Ang masasabi ko lang, kasi naman po ngayon na gustong pag-resignin si Bongbong Marcos. Pag-isipan niya mabuti yung mga sinabi niya. Kasi noon pa man, lahat ng politika, kanya-kanyang kanya-kanyang agenda na hindi ko siguro kung wala ka sa posisyon ng Marcos, kaya nasasabi mo yung mga bagay niya. Siguro kung nandun ka sa posisyon ng Marcos, di mo masasabi. Ang alam ko nagsasabi lang yan, yung mga wala sa posisyon ng Marcos. Yun lang po. Tay. Sir, naniniwala ba kayo na mabubuwag ang unit team? Anong unit team? Ni PBBM at ni Inday Sara? Sa akin, kasi matatag na yan nun Pinagsamahan na nilang dalawa yan. Ngayon, kung may bumabatikos man sa kanilang dalawa, ang alam ko kasi, wala namang pakialam yung dalawa na yun, si Bongbong at si Sara. Wala namang pakialam yun Ang sa kanila lang, pinagbubuti nila yung kanilang mga ginagawa dito sa Pilipinas. Kasi alam naman nila yung mga bagay nila, politika lang. Diba, wala namang silang dalawa, wala namang silang nasabing nag-aaway silang dalawa. Si Sara nga, wala siyang pakialam kung ano binabati ko sa tatay niya at saka kay Bongbong. Kasi silang dalawa, yung dating unity nila, sila pa rin. Sir, wala pagbago. Ano po masasabi niyo sa mga bumabati ko sa tandem nila, sir? Sa tandem nila, masasabi ko lang, maging vice president muna sila at saka maging presidente muna sila bago sila magsalita. Kasi hindi nila alam yung sinasabi nila Dapat pag-isipan nilang mabuti yung sinasabi nila.
Mensahe nyo to kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Inday Sara. ko kay Bongbong Marcos at saka kay Sara Duterte. Pagbutihin nyo lang yung yung pamamalakad sa Pilipinas para matuwa ang buong Pilipino na maganda, may nagawa kayo. Kung ang sinasabi lang walang nagawa, ang nakakaisip lang yung hindi lang nakikita yung ginagawa ng Pangulo. Mga bulag yung mga yun. Sila lang nagsasabi. Pero kung mag-iisip sila, magbasa sila, tingnan nila kung saan, kung ano yung nagawa ng presidente sa Pilipinas. Tama, ang ganda ng Pilipinas ngayon kung tutusin. Diba? Kahit saan ka pumunta, ang daming daan. Kahit saan ka, kahit nakamotor ka, kahit marami ka mang punta. Kahit sa, sa Mindanao. Ginagawa na naman ng presidente natin tsaka ni Sara Duterte ng Vice President natin. Pero tayo yung sa binibigyan ng pansin ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga magsasaka, anong masasabi mo? Maganda ba o hindi maganda? Sa akin naman, ang sinasabi ni Bongbong Marcos, maganda naman yung kanyang tutukan niya yung mga sa magsasaka dahil yung nagbibigay sa atin ng pagkain Kung wala yung magsasaka sa atin, paano tayo mabubuhay? Dapat tutukan ni Marcos yan. Approve sa'yo tayo, approve. Approve sa akin yan. Lahat yan, tutukan niya lahat yan. Tsaka yung patubig natin, kalay. Kasi mag-eliminate ngayon, dapat yung gawin ng gobyerno niya, makapatubig niya para mas maganda ang ani natin sa Pilipinas. Wala pong ID dito Sir, may natatanaw po bang pag-asa na ang 20 pesos na kilo ng bigas ay may bababa? Sa akin ngayon, hindi ko pa masisagi Kasi sa hirap ng buhay ngayon. Ang panahon naman natin kasi ngayon, talagang ganun, talagang pahirap ng buhay natin. Pero kung ang masasabi ko lang, sana, kung sinabi ni Marcos na yun, pagandahin niyo na lang yung ani natin. Huwag na yung pababain yung presyo. Tumaas man yung kayang-kaya ng buong Pilipino na makabili ng mga ganun mga produkto, katulad ng bigas. Pagkain natin yan Kaya mga Pilipino, yan ang unang-unang pagkain natin dito sa bansa. Hindi lang po. Sir, ano po masabi niyo sa 100 pesos na salary increase? Salary increase na Dagdag sahod. Dagdag sahod sa ating mga manggagawa. Sa akin palagay ko. Komportable po ba kayo? Conforme po kayo? Sa akin palagay lang po lang kasi ako namamaling ka rin ako. Kasi nga yung 500 lang, halos kulang pa sa ilang araw lang yun. Ito siya kami dalawa. Yung isang daan, hindi ko kuya. Sana dagdagan nyo na lang. Dagdagan lalo. Oo, dagdagan lalo para yung mga Sumapat naman yung mahirap. Lalong mapaganda kung ano man binibili na sa araw-araw nilang pangkain, makasapat nila. Lalo pag marami sa pamilya. So magandang panawagan nyo po sa ating... Panawagan ko sa ating presidente na dagdagan nyo yung increase ng sahod ng mga tao. Para naman, yung mura ng ating mahihirap, patagdagan yung labas ng mga tao. Pero sir, naniniwala kayo, ang taas po ng salary increase, matik po yan, taasan din po ng mga bilihin, naniniwala po kayo.